Hi, magandang tanghali po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo at ngayon lang po ako makakapagbigay ng second reading kahapon actually, no, kung ano po yung iniisip niya part 2, no. Gusto ko po kasing himayin pa kung ano pa po yung mga naiisip ng person nyo right now, no. Lalo na po today is Friday. Gusto ko pong makita kung ano yung mga iniisip ng person nyo sa ngayon. Okay? So, we'll start po with, wait lang po. Kukunin ko lang po yung isa kong baraha. Naiwan ko dito. Wait, there po. Pasensya na po at kinuha ko lang po yung isang baraha, no? Kasi kanina hinawakan ko po siya at mineditatean. Yan, okay. Tingnan po natin ngayon ano po ang magiging makikita natin sa second reading para po ito kahapon pa nga actually. But today is Friday, so tingnan po natin ano ang iniisip niya part 2. O ano yung tumatakbo sa isip niya ngayong mga oras na to o lately, no? So yan, piling po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, now, pili po tayo ng isa pa. Okay, ito naman pong susunod na cards. Ayan. Okay. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, tingnan muna po natin kung ano po ang iniisip ng person na to sa mga oras na to o lately, ano po ang laman at tumatakbo sa isip niya for part 2. Ayan. Mental, wow, hindi ko alam kung ito yung na ano ko sa una, pero parang nalumalabas din po to, no? Yung person nyo po, actually, ay iniisip po kayong madalas. So, kung sinasabi po natin, ano po ba yung tumatakbo sa isip niya ng mga oras na to, definitely, it's his mental energy na naiisip mo. Why you are waking up every 3 a.m. Bakit ka nakakagising? Minsan madaling araw, not exactly 3 a.m. But most of you na nagigising ng alas 3 or madaling araw, anytime ng madaling araw is name-mental telepathy ka po ng tao, no? Name-mental telepathy ka po nila ng person mo. Kaya po siguro nagtataka kayo minsan, bakit para kayong lagi nagigising, or minsan para kayong aligaga. Because this first card alone, no, parang sinasabi na lahat, no, he is thinking about you, no, whether it's good or whether it's bad, talaga pong naiisip ka po ng person mo, no? Kasi po, to be honest with you po, nakikita ko po yung talagang effort niya, no? Yung effort po niyang mag-isip, no? Kaya sa totoo lang po, ayan, no? Talagang kakaiba po ang person na ito, no? He is showing you na baliwala ka. He's showing you na
masaya siya nang wala ka, pero deep inside, he is thinking a lot about you. No? Iniisip ka po ng person mo. And to be honest with you, no, talaga pong nasa isip ka ng taong ito. No? Talaga pong hindi rin po talaga ikaw mawala-wala sa isip niya eh. Oh. Naiisip ka po ng person mo. That card alone, that first card pa lang po tayo that first card alone shows na hindi ka po nawawala sa isipan niya. Good or bad, kung galit na galit man siya sa'yo, o namimiss ka niya, malalaman natin sa mga susunod na baraha, kaya stay tuned kayo dyan. Kung ito ba ay naiinis, kaya kanya naiisip, or baka naman namimiss ka niya, we'll never know, we will look, no, dito sa next cards niya. But technically, gusto ko pong sabihin sa'yo na naiisip ka po ng person mo. Whether you like it or not, naiisip ka po ng person mo. Yan, no? Why? Why? Bakit kanya naiisip? Yun po yung makikita natin. Pero sa totoo lang po, para po sa inyo na takang-taka. No? Takang-taka. Why? Naiisip mo siya palagi, ba't hindi siya mawala-wala sa isip mo? It's because of the mental energy na binubuhos nitong taong to sa'yo. No? Napaka makabuluhan ng reading talaga pag Friday because tingnan nyo, isang card pa lang po nakikita na po natin lahat. No? Halos isang card, I can interpret that in just one card. Kaya lang po, kailangan ko pong malaman kung bakit ka ba niya laging nasa isip. No? Kung ano ba yung tumatakbo sa isip niya. Kasi dito pa lang po, kitang-kita talaga natin na talagang ikaw ang nasa laman ng isip niya. So, why? No? Why po? Okay? Excited ba kayo? Sige na nga. Kukuha na nga po ako ulit. May mga intriga po pong iniisip po siya. Meron po siyang mga iniisip, no, na mga chismis na pwedeng dumating sa'yo, or may mga chismis na pwedeng makarating sa'yo na iniiwasan niya po, no? Ayaw niya pong makarating sa'yo. Maybe natatakot po ito na may mga nagsusumbong sa'yo. So, kahit papano po, this person, ingat pa din po siya, no? Ingat pa din po siya kasi ayaw niya po, to be honest with you, ayaw niya pong isipin mo or maniwala ka sa mga chismis na yon. Next, avoidance and fear of change, no? Pareho dito, refusal to change. Ito naman, fear of change. Somehow, tas avoidance. Somehow, this person is just avoiding you. Maybe wala po kayong contact or just in minimal contact because na-avoid niya po yung conflict, no? Ayaw niya pong mas masira sa'yo or ayaw niya pong ma-pointsan mo siya. Magkaroon ka ng point sa kanya na baka kasi may magsumbong sa'yo, mas grumabi pa po yung kasalanan niya sa'yo. No? Pero technically po, no, nakikitaan ko po to ng person na to na kahit papano ay nakakaramdam pa rin siya ng takot sa'yo. Nakakaramdam pa rin po itong person na to ng nakakaramdam pa rin yung person na to ng pagkatakot, no? Nakakaisip pa rin siya na ayaw niya or iniisip niya pa rin po na ayaw niya ng maisip mo na or makadagdag yung problema or makadagdag siya ng kasalanan. That's the right term sa'yo, no? To be honest with you, gusto po nitong taong to na malinis palagi siya, no? Because wala siyang kasalanan. Okay siya now, natatakot siya na pag may nagsumbong sa'yo, ay baka, no? Baka kasalanan pa niya na naman, no? Na technically, he is denying everything na may kasalanan siya. Home conflict and lack of support. Alam niya po kasi sa sarili niya
na talagang siya ang may kasalanan sa'yo, but he denied everything, no? Dininay niya po lahat-lahat. Bakit pa may fear of change? Tatlo na to. Refusal to change, fear of change, fear of change. On a Friday lunchtime, no? Ayan, no? Lahat is fear of change. Natatakot po. Itong pong taong to, sabi ko nga, maybe he has fear of change sa sitwasyon, no? Maybe yun po yung sabi ko, baka yung tao nyo po ay may fear of growing old, of changing yung mga nakasanayang ways. So, ito po, kaya po siya nagbibinata na parang nawala sa katinuan. It's because of the fear of change, fear of growing old, fear of, baka yung lalo na yung mostly papunta na sa retirement. Natatakot po sila, maybe because nakasanayan nilang nag-work sila, nakasanayan nila na yung buhay nila ganun. Tapos biglang all of a sudden magre-retire sila. They feel that they're getting old and old, older and older and older, and they have fear of that, no? Kaya po nilihis po nila at parang feeling po nila nagbibinata pa sila na parang kaya pa po nila lahat, no, ng mga ginagawa nila ng kabataan. Poor judgment, nagkamali po sila ng tingin, ano, sa mga sitwasyon na dapat po hindi po ganon ang pagtanggap nila sa mga bagay-bagay. New beginnings, maybe gusto po nilang magkaroon ng new beginnings, maging free spirit, maging kung ano po yung ginagawa nila nung kabataan nila. Oh my God, hindi ko po ma-explain sa iyo itong naiisip niya ngayon. Paano ko i-explain sa inyo to na maiintindihan nyo? Yung person nyo po talaga is kaya siya nagkaganyan because this is beyond midlife crisis, no? This is beyond midlife crisis. Kaya niya kayo hiniwalayan, family problems, delayed success, because of his own fear na may pagbabagong manggaganap sa buhay niya. So talagang siya yung reason of separation, family problems, and delayed success sa'yo. Actually, to be honest with you, mas okay ka pa nga talaga na wala siya sa life mo ngayon. Although alam ko kasi mahal mo to, no? Pero kung wala siyang gagawin to correct all his mistakes and to be liable po sa kasalanan niya sa'yo, then so be it. No? Hayaan mo po siya ang gumawa lahat ng paraan, wag po ikaw. Okay? There's truth, clarity, alam mo po kung ano ang katotohanan, hindi ka po nito malilinlang. No? Hayaan mo lang po siya, but there's truth and clarity, alam mo po kung ano yung totoo sa'yo. No motivation, sa totoo lang po, may lack of passion, no? Meron po akong nakikita dito na lack of passion, no motivation. Parang sa ngayon po, siya po ay pagod na, no? Pagod na pagod po siya sa mga bagay-bagay, kaya siya po talaga ay nangangarap din na maayos kahit papaano. Gusto niya pong maging free, sa lahat, hindi lang sa'yo. Even kay Chabelitan Palaka, parang gusto niya ma-restore yung control sa pagkatao niya, ma-restore lahat. Why? Because of fear of change, no? Natatakot po siyang mabago lahat. Ay nako, malaki problema nitong taong to, no? Lahat naman po tayo tatanda. Even takot din naman po ako sa pagtanda. Anong gusto nyo mangyari? Hindi tayo tatanda. Mamamatay tayo maaga, di ba? So, that's part of life, no? Natatakot po siyang harapin yung mga bagay-bagay. Sana, hinarap na lang niyang kasama ka. But, to be honest with you, nare-remind kasi siya of his old life pag nakikita ka niya. No? Na parang growing old, ito yung kasama ko. Natatakot siya, parang gusto niya ng bagong mundo para pumunta siya sa memory lane. Nagme-memory lane siya, or pwede din na gusto niya ng bagong mundo para ma-feel niya na bata ulit siya. I don't know about this person. Parang ito yung isa sa mga weird na trauma, but this is real, no? Totoo po yung mga traumang ganito.
there's difficulty sa pagdidesisyon. Meron po siyang mga desisyon na hindi niya po kinakaya, no? Like, hindi niya po kayang humarap sa'yo. Ayan, no? Hindi niya po kaya, na humarap sa'yo. New venture, prosperity, and ayan nga sinasabi ko sa'yo, gusto niya ng new venture, gusto niya ng bagong magarang buhay, na parang mafe-feel niya yung kanyang kabataan. Kaya siya umalis, leaving home, moving forward, kaya siya umalis because of this, no? Hindi niya po mabalanse yung pagbabago sa buhay niya. Hindi po siya makapag-adapt sa change, no? Lalo na po, sana sabi ko sa inyo, lalo nga po yung age na malapit na mag-retire, pa-retire na, or malapit na parang nasa ano na siya, nasa stage na siya ng 50 na siya, ganyan, natatakot po siya, no? Alam niyo po yung kantang Night Changes ba yon? Parang naiisip ko. Pakinggan niyo po yung kantang yon. Night Changes. Hindi ko makanta, baka po tayo ay may copyright. There's loss and separation. Iniisip niya pa rin po yung paghihiwalay nyo. Iniisip niya pa rin po yung hiwalayan nyo. So, ayan, no? Naiisip niya pa rin po lahat na yon. And naiisip niya po na lahat connected po because of his fear of change. Fear of getting old. Kaya lahat po ng naging decision niya is about carelessness. Very careless po ang naging decision nito. Naghahanap po siya ng bagong katotohanan, bagong, alam niyo yon, yung bagong mundo na hindi niya malaman. Kaya ayan siya, gulong-gulo po itong taong to, no? Yan po, no? Gulong-gulo po siya, iniisip niya po lahat ito. Lahat po ng na-discuss kong yan po ang iniisip niya. So, that's it, no? For your reading for today, first reading for today, actually, continuation po ito ng kahapon. Ano ang iniisip ng person mo this past few days? Yan, anong nangyayari sa kanya, anong iniisip niya this past few days, ayan po. So, that's your reading for today, first reading for today. Pasensya na po kayo, alas 12 na ako nakapag-reading. But, 12:30 to be exact, no? Pero mamaya ko pa po ito maa-upload, no? I-edit ko pa po. So, maraming salamat po sa inyo. I promise to be back later. Promise po yan. And maraming pong salamat for everything. Sa lahat po ng nakikinig sa akin, nanonood sa akin, for always messaging me na wala pa po akong upload. I really do appreciate you guys, and I'm really grateful to all of you. Mahal na mahal ko po kayo from the bottom of my heart. To all my Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. May God bless you all. Huwag po kayong malulungkot. Always be positive in life. For those of you that wants to have a private reading with me, you can message me at Lady Elena. Yan po, dyan niyo po ako message. That's my only official and legit FB account. Yan, okay? So, maraming salamat po. And I will be back later for another reading. I love you all. God bless you. Enjoy your day. Bye!